Masyado nga ang tuwa ng may-ari ng Fortune Inn dahil nagdoble ang kanyang puhunan matapos niyang mabenta ang sabon ng ating bida. Habang sa Blue Dragon Village naman ay sinabi ni Heitan na successful ang promotion nila ng sabon, tamang puwersahan nga daw ang pagbebenta nila nung una, pero ngayon ay mga retailers na mismo ang naghahanap pa ng paninda sa kanila. Kaya naman sinabi ni Shu na pagbutihan pa nila sa pagtatrabaho dahil magbibigay siya ng bonus sa katapusan ng buwan, na labis namang pinasalamatan ni Heitan. Matapos nga nito ay sinabi naman ni Shu na kailangan nilang maging customer din ang mga pangkaraniwang tao, para mas lumakas pa ang benta. Kaya naman ilang araw ang nakalipas, habang naglalakad ang babaeng ito patungo sa kanyang mga kamag-anak, ay pakiramdam niya na may sumusunod at nanunood sa kanya. Hanggang sa lumabas sila Heitan nang nagliliwanag na kulay pula ang mga mata sa paningin ng babae. Kaya naman masyado ang takot nito agad na din niyang sinabi na wala siyang pera, at kaunting pagkain lang ang meron siya para sa kanyang pamilya. Dahil naman sa sinabi ng babae na bibisitahin niya ang kanyang pamilya ay sinabi ni Heitan na ang tulad niya ang hinahanap nila. Kaya masyado ang takot ng babae dahil hindi naman niya alam kung ano ang pakay nila sa kanya. Naiyak na nga din ito habang sinasabi na mahirap at pangkaraniwang tao lamang siya. Wala nga daw siyang pera at mas mainam kung ang mga nobles na lang ang pagnakawan nila Heitan. Pero bigla namang inabot ni Heitan ang sabon sa kanya, kaya napatigil sa pag-iyak ang babae nang ma-realize na ito ang popular na sabon sa syudad. Nang hingi nga din ng pasensya si Heitan dahil natakot nila ang babae, pero hindi nga daw sila lumapit sa kanya upang pagnakawan siya, at nais lang nilang ibigay ang sabon. Hindi naman makapaniwala ang babae na binibigyan siya ng sabon, at sa pagkakaalam nga daw niya ay pinagbabawal ng ating bida na puwersahang bentahan ng sabon ang mga pangkaraniwang tao, sabay tanong kung binabawi na ba ni Shu ang salita o utos niya. Pero muli ay sinabi naman ni Heitan na libre lang ang sabon, basta ipagkalat niya sa kanyang mga kamag-anak kung gaano kabisa ang sabon ng Blue Dragon Village, nagbigay pa nga ang lalaki ng karagdagang sabon para sa kanyang kamag-anak. Yun na yun wika naman ng babae, at yun na nga daw ang lahat ayon kay Heitan. Nagpaalam na nga din siya at sinabi na tulungan na lang sila na ipagkalat ang patungkol sa sabon. Hindi pa din naman makaget over ang babae, dahil binigyan siya ng sabon nang wala namang dahilan, hindi na nga daw sila mukhang mga bandido ngayon. Dahil naman sa ginawa at planong ito ng ating bida ay mas dumami pa ang nakaalam ng patungkol sa Little Squirrel Soap, kaya naman lahat ay humahanga sa mga dating bandido umano na nasa Blue Dragon Village. Nagpatuloy nga din ang pamimigay nila ng sabon sa mga pangkaraniwang tao na bibisita sa kanilang mga kamag-anak sa ibang lugar. Kaya masaya ang ating bida dahil hindi lang nobles kundi pati mga pangkaraniwang tao ay makakagamit na ng kanyang sabon, oras na nga din daw para sa sunod niyang plano. Pero bigla niyang narinig ang usapan ng dalawang lalaki, kung saan ay sinabi ng isa na ayon yung mga tanga na bandido mula sa Dragon Village, namimigay sila ng 2 sabon kada sasabihin kong dadalaw ako sa mga kamag-anak ko. Mabilis silang naniniwala wika pa nga nila. Kaya naman masyado ang galit ng ating bida na alam ng mangyayari ang ganito, at inutusan nga niya si Xiaoyu upang huliin ang mga lalaki, sabay tawag kay Heitan upang turuan sila ng leksyon. Agad namang lumapit si Heitan at tinanong kung ano ang nais ng ating bida, at sinabi nga ni Shu na dinadaya sila ng 2 lalaki upang makahingi ng libreng sabon, sabay sabi na parusahan niya ang mga ito. Pero tinatanong naman ni Heitan kung paano o anong parusa ang dapat niyang ibigay sa kanila. Ayon nga kay Heitan ay hindi naman naituro ang patungkol sa ganitong bagay sa training course nila. Pero sinabi naman ni Shu na huwag niyang kakalimutan na isa pa din siyang bandido, dahilan upang ma-realize at sabihin ni Heitan na alam na niya ang dapat gawin. Agad nga nilang pinuntahan ang mga lalaki upang kunin ang kanilang pera bilang kabayaran sa mga sabon. Pero sinabi naman ng mga lalaki na binigay sa kanila ng libre ang sabon tapos ngayon ay sisingilin sila. Pero bandido ako wika lang naman ni Heitan at nais nga daw niya ng pera nila. Na-realize naman ni Shu na hindi lahat ng tao sa universe ay kasing tino ng inaakala niya. Kaya naman kailangan daw niyang mag-isip ng paraan upang maging prestihiyo ang Blue Dragon Village, para na din respetuhin nila ito at katakutan na gawa ng mali. Kaya naman nagkatinginan na lang ang dalawa. At mukhang nakaisip nga ng hindi kaaya-ayang plano ang magkapatid na ito. Samantala halos tumirik naman ang mata ng may-ari ng Fortune Inn dahil sa laki ng kanyang kita, hanggang sa mapansin niya na parating muli sila Heitan, agad nga niyang tinanong kung ilan ang dala nilang sabon ngayon, sabay pinagyabang na paldo nga daw siya sa nakaraan niyang benta. Binagsak naman ni Heitan ang lalagyan ng sabon at sinabi na 100 ang lahat ng ito,
Sinabi nga din daw ng ating bida na bibili niya ito sa halagang 50 yun ang bawat isa at ibebenta din niya ng 50 yuan. Hindi na nga din daw siya dapat magreklamo dahil alam nila na binente niya ang sabon sa mas mataas na presyo, at hindi sinunod ang sinabi ng ating bida na tamang presyo nito. Umalma pa din naman ang tindero at sinabi na wala na siyang kikitain ngayon kung 50 yuan niya bibili ng bawat isa, pero bigla itong nagulat nang tutukan siya ng espada sa leeg ni Heitan, sabay tanong sa kung sino ang may sabi na pwede siyang magreklamo. Sinabi nga din ni Heitan na nagtungo sila dito ngayon upang paalalahanan lang siya, pero sa susunod na mag-overprice pa siya ay buhay na niya ang magiging kabayaran. Agad na nga lang inabot ng tindero ang kabayaran sa sabon, at may pasobra pang negative points para sa ating bida. Bago naman umalis si Heitan ay sinabi niya na kailangang tandaan ng tindero ang mga sinabi niya ngayon. Sinabi nga din ni Heitan na may mga pangarap pa silang nais maabot kaya wag siyang puwersahin na gumamit ng dahas. Pero sinabi lang naman ng tindero na mga bandido pa din talaga sila. Naiiyak nga din ito habang iniisip kung anong mali sa ating bida, tila pinagnakawan nga daw ulit siya ng mga ito dahil sa taas ng presyo ng sabon at hindi nga daw niya inaasahan ito, with negative points ulit. Hanggang sa ilang sandali pa ay mayroon namang dumampot sa sabon. At tinanong nga ng babaeng ito kung ito ba yung popular na sabon dito sa Yunnan City. Sabay sabi na bibili niya ang lahat ng ito, siya nga si Long Kei ang leader ng itinerant trader o mga naglalakbay na mga ngalakal, pero bago nga daw niya bilhin ang lahat ng ito ay kailangan sabihin ng tindero kung saan mahahanap ang Blue Dragon Village. Samantala sa Blue Dragon Village ay naglalaway naman ang ating bida dahil sa mga negative points na kanyang natatanggap. Tinawag nga niya itong win-win situation dahil sa kumita na siya ng pera ay kumita pa siya ng negative points. Pero bigla namang tinanong ni Xiaoyu kung bakit may tila hangal ng ngiti ang ating bida, na sinabi lang naman na masaya siya dahil sa umaayon na ang lahat sa kanila. Pero bigla namang nagmamadali pumasok si Heitan sa hall, at sinabi na dumating ang babaeng slave lord sa kanilang lugar. Sinabi nga din niya na makapangyarihan ang slave lord na ito. Babaeng slave lord, sino siya wika naman ng ating bida, at sinabi nga ni Heitan na ang tinutukoy niya ay ang boss ng pinakamalaking caravan sa bayan ang may stage 1 na cultivator. Kaya naman naalala ni Shu ang sinabi ng waiter sa kanya at naging babala nito na huwag lalapitan ng ating bida ang babaeng slave lord. Tinanong naman ni Shu kung bakit nandito siya, at sinabi nga daw ng slave lord na nais niyang bumili ng sabon. Sa pagkakaalam nga din daw ni Heitan ay mayaman at malaki ang negosyo nila sa Royal Capital. Sabay tanong sa kung ano na ang dapat nilang gawin, at kung dapat ba nila itong imbitahan sa loob ng hall. Pero sinabi naman ni Shu na kailangan munang patunayan ng slave lord ang sinseridad niya kung nais talaga ng babae ang kanilang sabon. Sinabi nga din ni Shu na kailangan muna nila itong subukan at inutusan si Heitan na paalisan o palayasin na muna niya ito. Tama si Lu Shu wika naman ni Xiaoyu. Pero bigla namang lumapag ang isang ito at sinabi na malabong mangyari ang nais ng ating bida. At sa pagpasok nga ng babaeng slave lord ay sinabi ni Heitan na nakalimutan niyang sabihin na lumipad ang babaeng ito patungo sa kanila. Na-surprise ka ba wika pa nga nito sabay kindat sa ating bida, na na-shock naman habang iniisip at napapatanong sa kung bakit hindi agad sinabi ni Heitan ang pinakamahalagang bagay, na ang babaeng ito nga mismo ay isang stage 1 na cultivator. Tinanong nga ni Shu kung bakit ang isang stage 1 cultivator na katulad niya ay naging manlalakbay na mga ngalakal, pero tinanong lang naman ng babae kung anong problema doon, dahil ang ating bida nga daw ay mayroong stage 1 na bandido, sabay sabi na wala silang pinagkaiba. Nagpakilala nga din ito kay Shu bilang si Long Kei, ang boss o leader ng isang trade caravan. Masaya akong makilala ka wika naman ng ating bida na nagpakilala bilang si Lu Shu, ang leader ng Blue Dragon Village sabay tanong kung ano ang dahilan ng pagpunta ni Long Kei sa kanilang lugar. Iniisip naman ni Long Kei na ang kapangyarihan ng ating bida ay isang misteryo, pero pakiramdam nga daw niya ay hindi o ayaw sa kanya ng ating bida. Iniisip nga din niya na weirdo ang matanda sa likod ni Shu, sabay sabi na mukhang hindi pa niya ito nakikita dati, napapatanong nga din siya sa kung saan nagmula ang matanda, dahil ang lahat daw ng stage 1 cultivator ay nakarehistro ang kanilang pangalan sa Royal Capital. Pero nang makita naman niya si Xiaoyu ay biglang tumulo ang kanyang pawis, at habang nakatitig nga siya kay Xiaoyu ay iniisip naman ng ating bida hindi siya pangkaraniwang mga ngalakal. Mas mainam nga din daw kung iiwasan nila ito, upang makaiwas na din sila sa posibleng gulo na dala o pwedeng dala nito sa kanila,
hanggang sa magtaka naman ng ating bida kung bakit gano'n na lang siya makatingin kay Xiaoyu. Agad ngang kinuha ni Shu ang atensyon ni Long Kei at tinanong kung nais ba niya ang sabon, at tinanong naman nito kung ilan pa ang sabon na meron ang ating bida, dahil nais niya ang lahat ng mga ito at magbabayad nga daw siya ng cash. Kaya naman tila naging maamong tuta ang ating bida at sinabi na magmula ngayon ay malapit na silang magkaibigan, habang ang dalawa naman ay iniisip na masyadong mabilis nagbago ang attitude niya. Iniisip nga ni Long Kei na matagal na panahon mula nang makakita siya ng taong prangka sa pagiging mukhang pera, sabay tanong sa kung ilan pa ang sabon na meron ang ating bida. Sinabi nga din niya na patungo siya sa Nanjing City ngayon at matapos nito ay magtutungo siya ng Hilaga, kaya kung mayroong sapat na stocks nga daw ng sabon ng ating bida, ay matutulungan niya si Shu na makilala sa buong universe ang kanyang paninda. Naiyak naman sa tuwa ang ating bida, habang iniisip na ang makilala sa buong universe ang produkto niya ay ang kanyang pangarap, at ngayon nga daw ay nasa harap na niya ang tao na makakatulong sa kanya. Agad nga siyang nagpaalam upang tignan ang kanilang stock ng sabon, sabay sabi naman kay Xiaoyu na ilibat muna niya si Long Kei sa buong village, kaya naman agad na bumaba sa upuan si Xiaoyu, at inaya na si Long Kei na bahagya pang nagulat. Pinakita nga ni Xiaoyu sa kanya ang iba't ibang lugar dito sa Dragon Village, kung saan ay hindi naman makapaniwala si Long Kei dahil ang iniisip nga daw niya ay mabaho at madumi ang lugar na ito. Hindi naman daw nagkakamali si Long Kei sa kanyang inaakala dahil ganun talaga ang lugar na ito dati, pero binago at nililinis nga daw ni Xiaoyu ang lugar pag may libreng oras siya, kaya ngayon ay iba o nagbago na ang itsura nito. Sabay sabi na mas mainam kung magpatuloy na sila sa pag-iikot, dahil anumang oras ay makakabalik na si Lu Shu. Sige, salamat, wika naman ni Long Kei na may kakaiba talagang ngiti kay Xiaoyu. Sa likod naman ng isang malaking bato ay nagtatago ang ating bida, kakaiba nga daw ang napapansin niyang pagtingin at ngiti ni Long Kei kay Xiaoyu. At ngayon ay sigurado na daw siya na interesado ito sa kanyang kapatid, at bigla na nga lang siyang kinilabutan ng maisip na, una ay lalaki ang nagkaroon ng interest sa kanya, tapos ngayon ay babae naman ang nagkaka-interest kay Xiaoyu. Kaya nasabi na lang niya na kakaiba talaga ang mga tao dito sa Luniverse, sabay tanong kung normal lang ba talaga sa kanila ang magkagusto sa kaparehas nila ng kasarian. Makalipas nga ang ilang sandali ay dinala ni Shu ang lahat ng sabon na mayroon sila, sinabi nga din niya na 40,000 yuan ang lahat ng ito, sabay pinasalamatan siya sa kanyang suporta. Sige, kukunin ko lahat, wika naman ni Long Kei na mayroon din umanong katanungan sa ating bida. Akala nga daw niya ay magkaibigan na sila pero bakit daw kaya sobrang layo ni Shu sa kanya? Pero sinabi lang naman ni Shu na wag na lang niyang pansinin ang maliliit na detalye. Agad namang ginamit ni Long Kei ang kanyang space ring, at matapos na itong makita ni Shu ay iniisip niya na hindi pangkaraniwan sa mga tao dito sa Luniverse ang pagkakaroon ng space ring, kaya napapatanong siya kung mangangalakal lang ba talaga si Long Kei. Tinanong nga din niya ito kung magtutungo talaga siya ng Nanjing, at kung dadaan ba siya ng Tianjing. At natahimik nga si Long Kei sa tanong ng ating bida. Ilang sandali pa ay sinabi niya na magtutungo nga siya sa Tianjing at sunod ay Nanjing, sabay tanong sa ating bida kung bakit niya ito naitanong, at kung may maitutulong ba siya kay Shu. Wala naman, wika ni Shu, pero nabalitaan nga daw niya na inatake ng Blackwing Army ang Tianjing County, kaya nais nilang kumpirmahin kung magtutungo nga doon si Long Kei. Sinabi nga din niya na si Duan Muhuangqi mismo ang leader ng mga Blackwing Army doon, kaya kahit pa isa siyang stage 1 ay mahihirapan siyang protektahan ang buong caravan nila. Pero natawa lang naman si Long Kei, at sinabi na masyadong nag-aalala ang ating bida, may patakaran nga daw na pinatupad ang dating hari noon, kung saan ay bawal makialam sa mga pangkaraniwang labanan ang mga Grandmasters. At hindi nga daw alam ni Shu ang patungkol sa bagay na yun. Kaya naman sinabi na lang niya na patay na ang dating hari ng matagal na panahon, sabay tanong kung sa tingin niya ay susunod pa din ang mga Grandmasters sa patakaran na ito. At bigla ngang kinilabutan si Heita nang maramdaman ang enerhiya na nagmumula kay Long Kei, na tila nagalit sa mga binitawang salita ng ating bida. Inilabas nga din ito ang kanyang espada at sinabi na kailangang mag-ingat ni Shu sa kanyang pananalita. Pero sa pagkakaalam nga daw niya ay walang lapastangan ang mangangahas na labagin ang patakaran na yun ng dating hari. Agad din naman siyang tumalikod at sinabi na tapos na ang transaksyon nila, kaya aalis na siya. Sa pag-alis naman niya ay napapatanong ang ating bida kung bakit siya biglang nagalit, napapatanong nga din siya kung tulad ba siya ni Zhang na panatiko din ng dating hari. Tinanong naman ni Xiaoyu kung sinusubukan ba ng ating bida si Long Kei,
At kung sa tingin daw ba ng ating bida ay mayroon ding sekreto na tinatago itong si Long Kei. Sinabi naman ni Shu na hindi siya sigurado, pero ano daw kaya sa tingin niya ang dahilan kung bakit magtutungo nga Tiangeng si Long Kei. Naghihirap nga daw ang mga tao sa Tiangeng at mayroon lang din iilan na slave lords, kaya para sa ating bida ay hindi tamang puntahan ng mga caravan o mga ngalakal ang lugar na yon. Sa tingin nga din daw ni Shu ay mayroong sekretong misyon si Long Kei, tulad na lang ni Zhang, at kung ang ugali nga daw nila ang pagbasehan ng ating bida, ay masasabi niya na kaugnay sa dating hari nila ang kanilang misyon. May punto kawika naman ni Xiao Yu, pero sinabi naman ni Shu na hindi na nila dapat pang alamin ang sekreto patungkol sa dating hari, kaya mas mainam kung wag na nilang pansinin pa ito. Tinanong na nga lang ni Xiao Yu kung sa tingin ba ng ating bida ay magiging target din ng Blackwing Army ang Yunnan City, pero wala pa nga daw siyang idea sa ngayon at nakadepende ang lahat sa Qinghai Army. Pero wag na nga daw nilang isipin muna ang mga yun at mas mainam na pag-usapan na lang nila ang kanilang kita. Sinabi naman ni Xiao Yu na kumita sila ng mahigit 20,000 matapos ilabas ang kanilang gastos, kaya napapatanong si Shu kung bakit lumiit ang kita nila. At sinabi nga ni Xiao Yu na dati ay mura lang ang lards, pero nung tumaas ang production nila, ay sinabayan din ng mga magsasaka ang pagtaas ng presyo ng lards, kaya naman tumaas din ang puhunan nila. Mauutak din pala sila wika naman ni Shu, na sinabing kailangan nila ng alternatibo sa lard, nang bigla naman silang may naamoy na tila pamilyar umano, kaya naman napatanong si Shu kung nagmumula ba ang amoy sa mani at kung may mani din ba talaga sa mundong ito. Agad na silang nagtungo sa kusina, at dito ay inabutan nila si Heita na nilalanghap pa ang sabaw mula sa niluto niyang mani. Agad na din itong nagulat nang biglang tanungin ng ating bida kung ano ang niluluto niya. Sinabi nga ni Heitan na nagluluto siya ng peanut soup, sabay tanong kung nagugutom ba sila, pero iniisip lang naman ni Shu na magandang bagay ang pagkakaroon ng mani sa mundong ito. Agad na din niyang tinanong si Heitan kung saan niya ito nakuha at kung magkano ang bili niya. Sinabi naman ni Heitan na binigay lang ito ng mga taga-nayon bilang pasasalamat sa libreng sabon, pero nasa 10 yuan nga lang daw ang kada kilo nito. Mainam kung ganun wika naman ang ating bida, hindi na nga daw nila kailangan pa ng lards ngayon, dahil mani na ang kanilang bibilin. Sinabi nga din niya na nais niyang bilhin ni Heitan ang lahat ng mani sa palengke. Kailangan din natin silang hikayatin na magtanim ng mani, dahil kung hindi ay tataas din ang presyo nito wika naman ni Xiao Yu. Kaya muli siyang pinuri ng ating bida at sinabing isa talaga siyang henyo. Sinabi nga ni Shu na magbibigay sila ng 50 yuan sa kada ektarya na tatanaman ng mga magsasaka ng mani. Bukod dito ay bibilin din nila ang lahat ng mani na aanihin nila sa tamang presyo. At pagtalikod nga ng dalawa ay napapatanong si Heitan kung paborito daw kayang kainin ng kanyang boss ang mani. Makalipas naman ang ilang araw sa mansion ng governor o ni Commander Ye, ay dumating ang liham mula sa Blue Dragon Village. Dalan mo dito yan upang malaman ko kung ano ang ginagawa nila sa nakalipas na 2 linggo wika naman ni Commander, na pinasundan ang bawat gawain ng mga nasa Blue Dragon Village sa isang spy sa loob ng 7 araw. Pero masyado ang inis niya nang mabasa ang laman ng liham dahil hindi umano ito mukhang sekretong mensahe o liham, mas mukha nga daw itong diary, kaya napapatanong siya sa kung wala ba talaga silang sundalo na makakagawa ng maayos sa kanilang trabaho. Gayunpaman ay pinagpatuloy pa din niya ang pagbabasa dito, at napag-alaman nga niya ang patungkol sa pagtaas ng presyo ng lards. Pero bakit daw kaya panay ang bili nila ng baboy, habang iniisip na matako sa karne ang ating bida? Nalaman nga din niya na mayroong isang stage 1 ang pumakyo ng mga sabon, at ang patungkol sa pagpakyo nila Heitan ng mani. Gayon na din ang paghikayat na magtanim ng mani ang mga magsasaka, kung saan ay makakatanggap sila ng 50 yuan sa bawat ektarya ng lupa na tatanaman nila ng mani. Kaya naman masyado ang tuwa ng mga ito habang iniisip na mas malaki pa ang kikitain nila dito, kaysa sa pagiging sundalo, kaya naman maging ang kanyang mga sundalo ay nagtanim na din ng mani para sa ating bida. Matapos nga niyang basahin ang liham ay napapatanong na lang siya kung kanino ba talaga naglilingkod ang mga sundalo ng Wuwei Army, at kung bakit ang stage 1 na cultivator ay nakikipag-transaction sa ating bida. Iniisip na din niya na mukhang nababaliw na ang lahat ng tao sa Yunnan City, matapos na magtungo dito si Shu.